nagtanong kanina, ano daw ang matinding batay natin na hindi Miyerkules. E di nagbigay tayo. Nag-follow up siya ng question kasi po ito po yung batayan nila, yung 12:40 na Okay, Mateo. okay. Predates and Ako sasagot predict. dyan. Oh, yan na. Ako Sige. sa... So, bigyan mo ng ano yan uli. Okay, doon sa Mateo 12:40, di nila naintindihan yun eh. Pati nila naintindihan yun. Kasi ang ginamit nilang batayan sa pagbibilang ng ano, yung oras. Hindi oras ang batayan doon, araw. Hindi oras ha, araw. Sa Israelita, kaya punta ka pa sa Israel, yung 3 araw, 3 gabi, ang ibig sabihin ng 3 araw lang. Magpunta ka sa Israel. Magtanong ka sa Israel. Ano ba ibig sabihin ng 3 araw, 3 gabi? Sila na mismo sasagot sa iyo. Ang ibig sabihin yan, 3 araw lang yun. Bakit? Dahil yung inyong paraan kasi oras. Para bang ganito, nagtrabaho kayo, magkano ang araw nyo? Minimum, 300. Pero it doesn't matter magkano ang araw nyo. Ang trabaho mo, 24 hours. Hindi. Hindi ganun. Katunayan, yung dating daan member na si Michael Babia, di ko makalimutan yun. Si Cleopas ginawang sinungaling. Sahin natin yung sinasabi sa Lucas 24 ha. Yan ang ibanghilyo ngayon Lucas 24. Mas maganda ito yung pinakamatinding talata Yung nagigiba sa Michael Babia mo yata, yun yata yung naka ni Bro Melchor eh. Yun sa kanya ko nakuha yung aral na yan eh, kay Michael Babia. Tama ba? Siya yung debater no ng MCGI. ay ewan ko, yun Oo, ba yun? Basta nakuha yun. yung Michael Babia dito na napaya na yan na maraming beses. Ato ha, Lucas 24:1 tayo. Maagang maaga pa ng araw ng... Babasahin ko lang tong talatang ito ha. Kasi yung ginagawa ng MCGI kasi, inuunawa lang yung Mateo 12:40, tapos yung kanilang conclusion salungat sa aktual na nangyari na nasaksihan ni Cleopas. Ano? Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Anong araw nangyari yan? Yan ay nangyari sa araw Linggo. ng linggo. Okay. Next, baba. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang 2 lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Anong araw nangyari to? Ito ay Linggo. nangyari sa araw ng linggo. Next, 13. Nang araw ding yun. O, alam mo ha? Nang araw ding yun. Anong araw to? Linggo. Linggo pa rin. Nang araw ding yun, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari. So ito, nagchichikahan tong dalaw, tong naglalakad nito eh. Habang sila nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Anong araw sila nilapitan ni Jesus? Linggo. Linggo. Ayan. Anong araw nakisabay si Kristo sa kanila? Linggo. Linggo. Next. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil sila nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagangalang Cleopas. Ito yung ginawang sinungaling ni Michael Babia, si Cleopas. Para sabihin tama si Soriano, ginawang sinungaling si Cleopas. Actual na nandun yan. Eyewitness yan eh. Sabi niya, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyari katatapos lamang naganap doon. Sinong kausap ni Cleopas? Si Jesus. Jesus. Anong araw sila nag-usap? Linggo. Linggo. Next. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Ano ang kanilang pinag-uusapan?
ang pagkamatay ni Kristo at pagkapako sa krus. Anong araw sila nag-usap? Linggo. Next. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. So kung ang linggo ang ikatlong araw, ano ay kalawang araw? Sabado. Sabado. Ang unang araw? Sabado't kalahati. Biyernes, siyempre. Biyernes. Ngayon, kung sasabihin nilang Miyerkules, dapat hindi ikatlong araw to eh. Dapat ikalimang araw na ngayon mula nang mangyari ito. Kung tama ang unawa nila sa Mateo 12:40, dapat sinabi ni Cleopas, ikalimang araw na ngayon mula nang mangyari ito. Ibig sabihin, yung sinabi ni Cleopas salungat sa unawa ni Eliseo Soriano at ng kahit sino mang mga ngaral na nagtuturo na ang Miyerkules daw ang kinamatay ni Kristo. Yan. Correct. So, yan ay isang batayan na kapag kayo magbasa ng Biblia, huwag kayong unawa ng unawa sa sarili nyong interpretation. Bakit? Hindi naman oras ang pinagbabatayan dyan. Araw. Hindi oras, kundi araw. Yung tatlong araw, tatlong gabi, isa lang ang ibig sabihin nun. Tatlong araw lang yun. Kaya kung oras ang sasabihin mo, kung oras na yung magbabatay, ay isang araw kalahati lang yung nangyari. Yan. Idagdag ko na lang siguro, Brother Jando, Brother Angel. Bro, dapat isa lang mabalisan sa loob sige, bro. Ng the whole debate nila. Isa lang ang talata ginamit ni Michael Babia, yan lang. 12:40 lang. At dagdag ko lang, sino yung nagtanong, Brother Angel? Victor. Sa'yo, kunato ba? Victor ba? Sa'yo. Si Brother Victor. Bro, Victor, isa din sa dapat malaman natin yung time reckoning. Dahil ang time reckoning ng mga Hudyo, hindi katulad sa time reckoning natin. No, dahil ang time reckoning natin, kapatid, from 12 a.m. to 12 a.m. Yan ang unang araw sa atin. Alright? Ibig sabihin, next day lang, kapag nakumpleto na atin ang 24 hours, yan ang unang araw sa reckoning natin. Pero sa mga Hudyo, hindi. Dahil sa mga Hudyo, nag-uumpisa yung reckoning time nila alas 6 ng hapon. Okay? Alas 6 ng hapon. So, ang nangyari ganito. Narinig ko rin si Soriano kasi dyan eh. Ang pagbibilang kasi ni Soriano, yung sinabi na ba dyan do, oras. Dahil malino naman si Panginoong Kristo namatay ng alas 3. Binilang ni Soriano 24 hours talaga nagbilang siya alas 3. So ang first day niya alas 3 ng sumunod na araw. Yun ang first day ni Soriano. Ganun ang bilang ni Soriano. Kaya nga mali-mali yung turo, pero kung titingnan niyo talaga yung historical context sa kamatayan natin Panginoong Kristo, kinakailangan natin maunawaan yung time reckoning ng mga Hudyo. Alright, so ganito na malinaw naman na ayon sa binasa ni Brother Jando, Biyernes namatay ang ating Panginoong Kristo. Biyernes ng alas 3. Alas 3 ha. So yung time na namatay ni Panginoong Kristo alas 3 kapatid, considered na yun na one day. Considered na yun na one day alas 3 ng hapon. So unang araw na yun. Ito tandaan natin ha. Unang araw na yun, yung alas 3 ng hapon, unang araw na yun. Nung time na nalagutan siya ng hininga, unang araw na yon. Alas 3 ng hapon yon. Pagdating ng alas 6 noon, ikalawang araw na yon. Kasi yun ang time reckoning nila. Alas 6 di ba, namatay siya, Biyernes ng gabi, alas 3. Pagka alas 6 ng hapon, Sabado na yon. Kasi yun ang time reckoning nila. Sabado na yun, alas 6 ng hapon, second day na yon. Sumunod na araw, pagka alas 6 ng gabi uli, Sunday na yun. Kaya nga 3 days yun. 3 days yun ang counting ng mga Hudyo. Yun ang time reckoning nila. Yung alas 3 ng hapon, considered one day. Pagdating ng alas 6 ng hapon, ikalawang araw yun. Pag-ikot ng isang araw, pagdating ng alas 6 ng gabi, Sunday na uli yun. So yun ang time reckoning ng mga Hudyo. Kaya nga 3 araw. No, hindi oras ang sinasabi ni Brother Jando. No, hindi oras ang batayan na kinakailangan bilangin alas 3 na matay. So kinakailangan ang isang araw alas 3 uli ng sumunod na araw. Hindi, ganun.
Narinig ko si ano diyan, si Eli Soriano, yun ang paliwanag niya, eh. Binilang niya yung 3:00 ng hapon. So nag-start siya ng bilang 3:00, 4:00, 5:00. So nag-one day siya. Sa sumunod na araw, 3:00, 3:00 din ng sumunod na araw. Kaya yun ang one day ni Eli Soriano. Hindi po ganun, no? Kaya basahin mo yung ano ng mga scholar. 3:00, yung 3:00, one day na yon. So, Kultura nila yun, bro. Kahit alas Kultura 3 ng nila. hapon yun, oh, alauna 3:00 na man yun. Isang kahit araw na yun. alauna. Halimbawa, alauna, namatay. Full day pa rin sa kanila yun. That's their Oo. culture. So, mahirap ka pag Kung hindi mo anong alam araw, kultura nila. kung anong araw siya nalagutan ng hininga, unang araw yun. Yun ang unang araw. No, so, 3 oras lang ang lumipas, nag 6:00 na. Kasi 3, 4, 5, 6, so 3 oras lang ang lumipas, nag-another day na. Bakit? Yun ang time reckoning nila eh. Kultura nila yun. Kultura, hindi, at saka hindi lang yung kultura nila, yun ang revelation talaga ng Diyos, kung paano niya ginawa ang mundo. Kung babasahin mo ang Genesis 1 to 5, ang unang araw, from sunset to sunrise, yun talaga ang setting sa Bible. Sa Genesis, pakita na lang natin, no, para maunawaan talaga natin na hindi yan gawa-gawa ng... hindi yan gawa-gawa ng mga Hudiyo lang. Talagang yan talagang time reckoning ng Diyos. Noong unang panahon, no, basahin natin sa Bible. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi. Anuin nyo unawaan yung maigi lumipas ang gabi, ibig sabihin sunset, at sumapit naman ang umaga. Yun ang unang araw. Ano yung unang araw? Lumipas ang gabi. So gabi nag-start. Tapos sumapit ang umaga. Time reckoning. Yan ang time reckoning nila. So, mag-start talaga sa hapon ang unang araw nila. Kaya nga 3:00, namatay, one day na yon, 3:00, one day. Pagdating ng 6:00, kahit 3 oras lang ang lumipas, another day na yon. Kaya, Friday, Saturday, nung sumunod naman, umikot ng oras, nag 6:00 na naman ng hapon, another day na yon, Sunday na yon, kaya 3 araw. 3 araw kaya kinabukasan, na muli ng pagka-Sunday, muling nabuhay natin Panginoong Kristo. Kasi yun ang time reckoning nila. So, mas nalinaw na kung bakit 3 araw Sunday. Biyernes ng hapon, 3:00, unang araw. Pagdating ng 6:00 ng gabi, second day na yun. Yun ang time reckoning nila eh. According sa Genesis. Time reckoning ng mga Hudiyo yan. Gabi, sunset to sunrise. Yun ang unang araw nila. So, nung nag 6:00 ng hapon, ikalawang araw yun. Pagdating naman ng 6:00 ng gabi, ng sumunod na araw, yun ang pangatlong araw, ng linggo na yon. Linggo. So kaya nga kinaumagahan nun, nabuhay ng muli ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya 3 araw talaga. Brother Angel? Yes, so dalawang bagay yan, no? It's just a poetic expression sa kanila, figurative statement yon, and at the same time, culture nila yon. So pag sinabing 3 days, 3 nights, hindi ibig sabihin 24 hours, Genesis 1:5, noon pa man hanggang ngayon, yun na sinusunod nila. Ang unang araw, yung sabi nga, nagkaroon ng gabi. Nang nagkaroon ng araw, yun ang unang araw. So makikita mo yung time reckoning, 6 p.m. nagkaroon ng gabi, yung morning, hanggang dun lang yun. So, sa atin, umpisa, madaling araw. Sa kanila, umpisa, gabi. Yun na yung araw nila. Kaya sa atin, 12:00 ng madaling araw. 12 to 12. Sa kanila, 6 to 6. So, 6 to 6 sa kanila. Oo. At sa Israel, hanggang ngayon po, yun ang ginagamit nila, Genesis 1:5, yung mismong creation. Ngayon po, bago mag 6:00 sa Israel, sa mga Hudyo, patay na lahat ang mga, niyan, yung mga close na lahat ang mga business dyan, bago mag 6:00 ng Biyernes. Sa kanila kasi Sabado na yun. So kapag wala ka talaga sa proper proper interpretation at wala ka sa tamang iglesia, mahirapan ka maintindihan ang Biblia. Kaya napakahirap ng self-interpretation. Hindi yan lahat literal, no? Sabi ko nga, may figurative yan, may parallelism yan, may literal man, mayroon pa symbolic. So may talinhaga, may parable. Ang tunay lang makapagpaliwanag yan, yung tamang
tamang iglesia lang, yung mga pari, hanggang ngayon, sila magpapaliwanag, mga theologians, papunta sa atin. Kung wala ka doon, self-interpretation, ganyan ang mangyayari kagaya ni Eli. Katoliko daw siya si Victor na nakikinig lang. O yun po, Yan yun nga, po yung oo, paliwanag yan nga. natin. Brother Angel, Kapatid. dito kay Sister Aida Camarines. Brother John Ray, tanong ko lang ngayon. Tanong ko lang. Ngayon, maraming early marriage. May 14 years old. Pwede bang ikasal, Brother Angel? Ewan ko kung bakit na naging ano yon, no? Pero depende siguro sa ano yan, depende sa lugar. But even sa civil, bawal yan, at least 18, no? Sa atin, at least 18 yung babae, 21. Yung iba naman, 16. Pwede nang ikasal yung ano, pero 14 pa, underage pa yan sa atin. But depende po yan, baka po sa ibang ano, yun yung ano nila. Pero sa simbahan, it's only, sa simbahan, maigpit yan. At least 18 yung babae, no? Or 16, ganun. At may consent pa pag ganun na yung ano, hindi kinakasal ng simbahan underage. So yung 14 hindi po ikakasal sa atin. Baka sa ibang lugar po yan, kapatid. Yun po. Ayun, maraming salamat, Brother Angel. So, meron pa bang tanong dito? I guess, wait lang, tingnan muna natin. Tanong lang po, galing kay Priscilla Pablo. May visa po ba ang bulaklak na nakalagay sa posisyon o posisyon? May visa po ba ang bulaklak na nakalagay sa posisyon tuwing Biyernes Santo? Sinong sasagot dito, Brother Romer? Opo, bro, inexplain ko na yung sa ano ng Biyernes Santo ng albularyo. Yung mga bulaklak sa karo, kinukuha nila yan yung salubong. Yung salubong at saka mga bulaklak Yung sa ano, Biyernes yung Santo. pinagkukuha ng mga tao, Brother Romer? Wala kasing bulaklak sa yeah. Biyernes Santo kasi ano man, paggugunita ng kasakitan ni Kristo. Ang ano talaga yan, naglalabasan lahat ng albularyo, lahat ng sugarol, lahat ng mamamarang. Kasi ang paniniwala nila, kapag ka nakuha nila yung mga bulaklak sa karo tuwing salubong, magkakaroon sila ng swerte sa panabong, yung sa mga Ayun, ano, yun kapag lang nagsusugal. reason. Kasi inaano nila yan doon sa mga insenso, hinahalo. Kapag hinahalo nila yan, ini-insenso nila yan doon sa mga lambat, doon sa tindahan, doon sa mga manok. Kasi swerte yan kapag kaaraw na yan kinuha nila. Kaya nga superstitious belief yan, grabe yan, mortal sin yan, grabe ang epekto yan sa kaluluwa. Kasi total departure yan sa harap ng Diyos, yung superstitious belief. Kaya nga po tayo mga Katoliko lang talaga ang gumagawa niyan. Bakit? Kasi ano naman ang gagawin sa mga demonyo doon sa ibang sekta na wala naman silang mga ganyan. So tayong mga Katoliko, ang dinideceive ng demonyo. Kaya nga yung mga ibang relihiyon pumupunta sa atin para ma-deceive na totally talaga. Kaya nga po, iiwasan po natin yung mga ganoon na mga pamamaraan kasi hindi naman talaga sinong nagbibigay ng mga sinong nagbibigay ng swerte mga ganyan mga demonyo. Once na nanalo ka sa sugal dahil sa ginawa mo na pag-insenso, grabe ang utang mo sa demonyo niyan. Magkakautang ka talaga. Hintayin nyo na umabot ng malaki yung utang nyo at magbabayad na kayo kasi i-blame nyo ang Diyos niyan. Ang dami nang nangyari na namatay. Kaya nga may nabasa tayo na na yung sa post na during death agawan ng langit at impyerno yan sa kaluluwa. Kaya nga dito sa yung sa kapitbahay namin nung malapit na siyang mamatay, nandun kasi ako pinakumpisal namin in anointing of the sick, diniliverance ko yung bahay. Sa totoo totoo, grabe yung presensya ng langit noon. Kasi nung nag-aagaw buhay siya, kasi nilagay ko yung true cross doon sa dibdib niya. Kahit na nag-aagaw buhay siya doon, yung pagbayad niya doon sa kasalanan niya, kung ano niyan, grabe yung peacefully yung happy death talaga yung nangyari sa kanya. Kaya nga po maganda to na yung apostolate na sa atin na mga Katoliko, tulungan natin yung malapit ng mamatay. Kasi
Yun po ang pinaka-importante talaga na Chaplet of Divine Mercy. Grabe talaga yung grasya na binibigay ng langit. Kasi yun pala ang pinakahuling struggle ng tao, yung sa kamatayan. Ang daming nag-aagawan yan. Yung mga demonyo, kapag ka na-deliverance mo yung bahay, no? Tapos may namatay, hindi na mahirapan yung demonyo na makapasok doon kasi nasilyuhan. Kaya nga, yung mga tao natutulungan. Kaya nga po tayo, mag-iwas-iwas tayo doon sa mga superstitious belief. Kasi baka yan ang maghatid natin sa impyerno. No, tingnan natin, no? Tayo temporaryo lang sa mundo. Tapos naniniwala tayo lang sa mga bato, sa mga kristal na humihigop ng mga energy daw. Meron nga ako dito kasamang praile ko noon sa seminaryo. Sabi niya, bro, dahil sa bracelet niya na magnetic, dahil sa bracelet na to, na natulungan ako na save pa yung buhay ko. Grabe ka. Galing ka sa seminaryo, tapos yan, ka, mahal ng bili, 7,000. Doon lang sila naniniwala sa mga ganyan. So bakit hindi mo nagamit yung formation mo doon sa kumbento, sa seminaryo, tsaka naniwala ka dyan? Mortal sin yan. Hindi pala, hindi ako maniniwala kasi tinulungan ako nito. Yun ang sabi. So wala na magawa tayo sa mga tao. Kasi ang epekto pala ng superstitious belief, pinapatay yung pananampalataya mo. Kahit na anong explanation ng simbahan, hindi ka na makakaintindi. Kahit ka pa madre ko pa, kahit ka pa monghe ka pa galing kang seminaryo, once na kinain mo na yung superstitious belief, kahit na anong paliwanag mo, hindi na nila yan maintindihan. Yun ang epekto ng mga superstitious belief. Yan ang epekto ng mortal sin. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi pagkamatay natin, delikado tayo niyan. Ihahatid talaga tayo doon sa impyerno niyan. Kaya nga tayo mga Katoliko, ang dami. Tignan nyo sa Quiapo, halos magpapatayan na yan sa kakahila ng karo doon sa Nazareno. Anong pinakapunto nila diyan? Kukuha yan ng buhok sa poon. Gagawin yang anting-anting. Kaya pala yung mga tao diyan, halos gusto nilang mamatay, makaakyat lang sa urna or doon sa Nazareno. Kasi kukuha yan ng buhok. Grabe yung hindi pala lahat ng nagdidebosyon, nagpapanata, pure. Lahat niyan, kumukuha yan ang mga anting-anting. Kaya nga pala nagkakagulo doon sa akala natin, nagdidebosyon yan. Hindi, walang debosyon dyan. Nagkukuha yan ng anting-anting. Tuwing, lang yan, pagsapit ng piyesta ng mga puon. Buti pa lang, doon sa sa Cebu, nakita ko sa Cebu, nagpro-prosesyon yan, walang ganun. Tahimik yan, nakabitbit ng kandila, nagro-rosaryo, nagpro-prosesyon. Grabe ka solemn, no? Yung sa Eucharistic celebration, maiyak ka talaga sa dami ng tao na walang superstitious belief. Meron siguro, pero hindi nila sinasali doon sa mismong prosesyon. Alam ninyo yung bakit nakakagulong tao prosesyon, hindi yan nagdasal. Naghahanap yan ng mga buhok sa mga puon. Ginagawa yan ng anting-anting. Grabe yung grabe. Makita mo talaga kung sino talaga ang totoong Katoliko diyan. Kasi yung panata, kalimitan ng panata, puro superstitious belief. Wala talaga yan. Konti lang talaga yan. Yung pure, yung intention sa pagpapanata. Lahat yan, puro yan superstitious belief. Magkikita mo sa Facebook, anong ginagawa? Binitbit yung cross, tapos ng pinalo, tinadyakan pa kasi ang sakit-sakit. O ginagawa natin kakatawanan, yung selebrasyon na yan. So kailangan po natin, mga Katoliko, huwag na po tayo mag-scourging doon sa daan. Magpapakita tayo doon sa mga tao na nag-scourging kasi kalimitan yan, nagre-renew yan doon sa kanilang mga habak o sa kanilang mga anting-anting. The more na ginagawa nila yan, the more lumalakas yung anting-anting nila kasi blasphemy na yon. Ang scourging kasi or yung mga panata, yung mga ganyan, meron yang mga spiritual director sana. Kasi noon sa kahit na sa kumbento,
bawal kami mag-scourging kapag wala kaming spiritual director. Pag sinabi ng spiritual director, wag mo nang gawin yan. So, hindi mo talaga gagawin. Kasi kahit na mga santo, gumagawa niya. Pero patago. So, yun, no? Iwasan natin. Ngayon na araw ng Easter, grabing superstitious belief ngayon. Binablaspheme natin yung natin ngayon, yung pananampalataya natin, yung dinidiriwang natin ngayon, binablaspheme natin yan. Kaya nga po, tayong mga Katoliko talaga, ang talagang nag-aano niyan, naglalagay talaga tayo ng yung contamination doon sa paniniwala natin. Kaya hindi natin naiintindihan pala yung turo ng simbahan kasi bakit nakabalot sa superstitious belief lahat ng natin pananampalataya. Kaya nga hindi natin ma-appreciate yung turo ng simbahan. Kaya ang daming followers natin sa punto por punto, konti lang talagang nakikinig. Bakit? Wala lang. Passive lang talaga. Wala lang. Dumadaan lang sa wall. Wala na. Hindi kasi ma-appreciate natin. So yun po, sana panawagan sa lahat ng mga debosyon na sana pure yung intention ninyo pagpunta ng simbahan. Kahit nga na dito sa Mindanao, bahala na matanggal yung pustiso mo basta makakuha lang ako ng bulaklak doon sa karo. Yun ang ginagawa nila. Halos na nagtatadyak ka na nag-uunahan. Wala nang 5 minutes. Wala talaga ka makita ang dahon at saka bulaklak diyan sa karo. Oo. Kasi kinukuha nila eh. So sana po kahit na piyesta ng mga kahit na anong puon, kumukuha 'yan. So sana po iwasan natin Iwasan natin kasi mortal sin 'yan. So back to you bro, John Ray. Yes, maraming salamat Brother Romer. At Bro Junri, yes bro. ano natin yung kanina, no? Tama yung niya, pero hindi advice ng yung age sa lahat na nakikinig po. Pakinggan niyo po ito ha. Code of Canon Law 1083. Ano ba talaga ang age ng Code of Canon 1083? Ano ba talaga ang age na pwedeng ikasal yung tao ayon sa turo ng simbahan? Ayan. 1083 bro, Code of Canon Law. Code of Canon Law. Magugulat kayo dyan. Actually, mayroon pa dyan mayroon pang Code of Canon Law 1083. So ito po ang ating mababasa. Yun. Uy, wait lang ha. Palakihin ko lang to. Medyo hindi kita. Ayan. So ito po. Code of Canon Law 1083. A man cannot validly enter marriage before the completion of his 16th year of age, nor a woman before the completion of her 14th year. The Episcopal Conference may establish a higher age for the lawful celebration of marriage. Yon. So, ang talagang batas po, 14 pwede na ikasal, 16. But, yung second, tingnan mo, ibalik natin bro, yung second na Bro Junri. Ibalik natin yung sabi niya, may pwedeng mag-establish yan ng higher age kasi nga hindi masyadong napansin nila yung 14, 16 sobrang bata. Pero talagang batas yan. Ngayon, kung i-apply yan sa ibang bansa, pwede po. Alam niyo po ba, sa 1917 Code of Canon Law, kahit 12 years old, pwede nang ikasal. Grabe, no? 12 years old. But, muli, paalala po sa lahat, hindi lahat yan advisable sa mga bishop yan dahil nga isipin mo pa yung 12 years old. Yung 14 nga may gatas pa sa labi. Hindi pa nga marunong magsaing yun, di ba? Pero 14 years old allowed by the Code of Canon Law, di ba? So, yan po siguro yung binasihan nila. But, still, hindi lahat yan adapted sa kaya yung mga bishop daw, pwede sila ng higher. So, yun po yung sagot natin, no? Baka sabihin ng mga nakikinig na teenager ba? Oh, mami, pwede na pala kami magpakasal. 14 pa lang, oh. Depende po yan, no? Sa parokya nyo, kung tatanggapin, depende sa bishop na decision pa rin yan. Yun po yung sagot natin kanina, at least may dokumento tayo. Baka sabihin nila, kumukontra tayo sa dokumento. Hindi po. Meron kasing nakalagay dyan sa baba, intindihin natin, nasa bishop, they can use higher aids. So,
nasa decision ng ano, pero in general, 14 and 16 pwede naman, legally. Ngayon nga, 12 years old, legally pwede na. 12 years old, 1917 Code of Canon Law, but medyo hindi nare-recommend ng simbahan yan. Dagdag lang natin kanina yan for document purpose, evidence purpose, Bro Junry. Yes, maraming salamat, Brother Angel. Siguro, isa na lang sigurong sagot ang sagutin ko. Itong kay Sister Maria Naisidiente. Brother John Ray, may nagtanong po, pamangkin ko, tungkol sa kaliwang kamay ni Moises, bakit pumuti po? Kasi kung babalikan natin yung panahon na tinawag si Moises, di ba inutusan siya ng Diyos na bumalik ka doon sa Ehipto, pumunta ka doon sa mga Israelita na kalahi mo, at sabihin mo na pinadala kita dahil palalayain ko sila sa kamay ng mga Ehipsyano. May agam-agam kasi si Moises noon, no, na baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelita. Bakit? Kasi nakita nila kung sino si Moises. Si Moises is dating naging ng mga Ehipsyano, no, naging prinsipe ng mga Ehipsyano kasi yung nanay niya prinsesa na anak ni Paraon, yung nag-alaga sa kanya, yung nag-ampon sa kanya. Kaya may authority si Moises dati bilang isang Ehipsyano or Egyptian kahit siya ay isang Hebreo. Pero nung time na lumayas siya, kasi nga napatay niya ang isang sundalo ng taga-Ehipto dahil minamaltrato ng masama yung isang Hebreo. So napatay ni Moises yon. At yun ang reason kung bakit tumakas si Moises, kasi hindi pwede na patayin ang mga Ehipto. At siya rin ay papatayin, kaya tumakas si Moises. No, at yun nga, napunta siya doon sa lupain ni Jethro, no? At pangasawa niya ang isa sa kaniyang anak doon. At nung nagpapastol si Moises, doon siya tinawag ng Diyos, no? Na sa burning bush, kung maalala niyo sa burning bush, nagpakita yung anghel ni Yahweh at nagsalita, no? Na siya si Yahweh. At inuutusan niya si Moises na balikan ang mga Israelita sa Ehipto para maging isang inutusan ni Yahweh na magpalaya sa kanyang bayan. So may agam-agam si Moises noon, no, na paano kung hindi ako paniwalaan. Kaya yun ang isa sa sinabi ni Yahweh. Actually nasa yun, Exodus 4, so umpisahan natin pagbasa sa 1, no, 1 to 6 to. Okay, so ito ang ating mababasa. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? So ito yung agam-agam ni Moises. So ano ang hawak mo? Sabi ng Diyos. Tanong po sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. So isa to sa mga palatandaan na talagang si Moises ay inutusan ni Yahweh dahil sa mga kababalaghang ito. Kaya't siya ay tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga pinuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Tapos sa 6, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. So yun po ang reason. Then sa 7, ipasok mo uli, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moises, nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. So yun po ang reason, Sister Naisidiente, Maria Naisidiente, no, kung bakit pumuti yung kamay ni Moises nung ipinasok sa dibdib, dahil yun ang palatandaan na talagang si Moises ay inutusan ni Yahweh. Sa ganun, maniwala sa kanya ang mga Israelita. So siguro yun lang dito, Brother Jando, and back to you, Brother Jando. Okay, ayan. So,
Huling tanong na lang dito. May humabol pa from Celeste Castillo. Ask ko lang sa po, PBP, kung kailan po nagsisimula ang Kwaresma at kailan po natatapos. Brother Angel? Yun po, for 40 days. From Ash Wednesday po yan. Actually, From Ash Wednesday. yes, from Ash Wednesday yan. For 6 weeks yan. 6 weeks, 6 Sundays. So, actually, 40 plus siya. Hindi siya 40 kapag include Sunday. But Sunday is not included kasi yun yung day of joy and resurrections of Jesus na yun. So, sa 30, kaya tingnan mo, 6 times 6, 36, di po ba? So, yung 6 days lang yun, yung ordinary days, Monday and Saturday. Plus yung 4 days, no, nagiging 40 siya from Ash Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, plus 4. So, nagiging 40 days. So, natatapos na po siya ngayon. No? So, kaya lang yung resurrection natin, may tinatawag oktaba. So, hindi siya yung resurrection yan, dire-diretso yan hanggang Divine Mercy Sunday hanggang Sunday. So, tapos na po yun. Actually, ang computation ng ano yan, Miyerkules eh. But, ito, sakto po yan. Tapos na yun, kahapon, kasi ang 40 days computed, kahapon siya sakto eh. 6 times 6, 6 weeks, 36 plus yung 4 days na Saturday to Wednesday. Yun po yung proper computation yun, Bro Jando. Okay, so Brother John Ray, Yes, bro. bukas na yung debate mo ni sino yung kalaban mo bukas? Si Pastor Mords, Anong oras yung debate nyo? 8 p.m. 8 p.m. Sino Yun, moderator? Russia Vista. Oh, sige. Anong topic Russia. mo, bro? Mukhang maganda. First time yun, no? Hindi yan debater. First time mag-debate. I don't know kung first time niya makipag-debate. Basta siya nag-contact sa akin eh. Debatingin daw ako eh. Anong topic nyo bukas? Patutunayan ko na mayroong relihiyong makapagligtas according to the Bible. Hindi tagapagligtas ha. Tandaan natin to, hindi tagapagligtas, makakapagligtas. Yan. Okay. Yung sa inyo sa INC, kailan yon? Ewan ko kung anong kailan sa kanya, siya lang naman palaging nag-ano eh. Kaya nga, mas inuna ko to si Pastor kasi sigurado to eh. Palagi naman yung umiiwas. Nakadalawang linggo na akong hintay sa kanya, di ba? Oo. Okay. So, sabihin mo siya kung kailan talaga siya ready kasi pagdating natin sa araw, sabihin naman niya, may lakad siya. Palagi lang siyang may lakad eh. Hindi na yata gumagapang yan. Okay. So, sa bukas, alas 8 ng gabi ang debate mo. Okay, doctrinal talakayan po tayo bukas bukas ng gabi yan. So, kadalasan kami nasisimula 6 p.m. ang pinakamaaga at matatapos kami ng alas 11 ng gabi. So, yan ang pinakamahabang doctrinal talakayan. May groundbreaking bukas, baka gabihin tayo. May groundbreaking. Anong bukas? Doon sa Lida, na Bishop Abet punta. Salila bro, So baka Lila. tayo noon. Sa Lila? Oh, Sa Lila may groundbreaking bro. Ano ibig sabihin ng groundbreaking? mag-umpisa yung Seremonyas lang yan. Hindi naman mahaba ang seremonyas ng groundbreaking. Ang mahaba, kaingan, yung mga... Anong oras mo sisimula ang groundbreaking? Alas 4. 4 ng hapon. Alas 4, may Filipino time, mga alas 5 yun. So matapos tayo mga Alas 8. alas 8. Baka kahapon naman Hindi ko na alam, groundbreaking na yan. Ano bang klaseng groundbreaking yan? Groundbreaking lang, ano lang naman yan. Ang ano lang... Bro John Ray. Matagal yan bro kasi binibreak pa nila yung Ayun, ground. mayroon pa palang mayroon pang... So lahat sige, punta. tama. Invite kita din natin. Lahat punta lahat. Nagpa-lecture na. Pwede ka naman bro na siguro kasi sa punto por punto. Tanong mo kay Padre. Lahat mga puntos. Pagkitanong kay Padre kung kung... Pwede naman siguro wala si Buddy Jando dyan. Oo. Pakitanong May mo lang debate kung kasi. kung okay ba na hindi ako na lang sama kasi may doctrinal talakayan. Si John Ray alas 8. Oo. Ikaw na napaliwanag kay Padre. Sorry mga puntos, di ako naka-live. Sobrang busy, kakarating ko lang. Laging busy si Brother Aljan dito. Sobra to.
No? Naging bula. Mas Brother pagod pa Jando, to sa mas pagod pa Brother to kay Jando, Brother Darwin. Oh. naging bulano na siya. Ha? Bulano na. Bulalo na si Aljan? Hindi, mahirap eh. Sabi ko sa kanya, huwag mo kaming kausapin ng Tagalog. Oo. Magbisaya ka sa amin. Ano, nakausap niyo ko Tagalog? Hindi. Kahit na kasabi ka namin Tagalog, magbisaya ka para matuto ka ng Bisaya. Oh. By the way, ano pala? Bulano na, bulano na. Sa April 30, sa Bilaran. Tagbilaran, absent muna ako dyan ha. Absent kami ni Aljan yan. Kasi mayroong dialogos pagtuos sa Tagbilaran. Sinong ano? Ha? Kay Jared. Oh, si Jared tsaka si Archie. Si Archie Archie Anides. Anides, nagdi-deny Parang si Archie na umatras yata. Kapatid din ano, ni Bro GC. ha? Kapatid ni Bro GC, nagano din, post na may debate daw siya. May debate si Ryan. So, doon sa Bilaran si Discarte. Sana meron din ako kay Butlay. Ang Okay. narinig ko si Kaya po mga bantos, di ako naka-live. Kakarating lang. si Brother Ano? Jared, Brother Jando, si Brother Jared nag-post siya na parang umaayaw si pangalan si Anides at ibinigay siya kay Butlay. Ibinigay siya kay Butlay. Hindi ko alam kung ano nang update pero kahapon siguro mga 2 araw nakalipas may pinost si Jared na parang umaatras si Anides at ipinasa siya kay Butlay pero siguro tuloy pa rin siguro. Ito yung chat namin dalawa ni Anides. Sabi ko sa kanya, Archie, schedule kita ng debate kay Jared. Ano, payag ka? Sabi ni Archie Anides, good morning brother. Kayo lang ni Pastor Bahinting, Bro JD. Manunood lang ako. Chat me kung kailan. Kung ako hindi na ako makipagdebate, sabi ni Archie. Sabi ko, dialogo ray mo ha? Dialogo lang sa'yo. Tingnan lang natin pero naamoy dialogo. Meron ba kayong dialogo? Ipaalam mo sa akin dahil pupunta ako. Basin, pwede lang yon yung dialogo ba? Yung dialogo. Ang dialogo niya parang debate rin naman. Yung dialogo, yun nga, dialogo niya, parang debate na rin, ano? Gusto niya yung dialogo para kung saan-saan siya tatakbo sa kanyang mga tanong. Wala siyang specific na tanong na sabi, objection moderator, out of topic, walang ganun ba? Kahit saan siya tumakbo, okay lang. Yun ang ni Archie. Sabi ko, kamao man ka mo tinagalog, sabi ko, marunong ka na mag-Tagalog, tapos darating si Jared, naalala mo ba na sinachatan mo siya noon na umanib sa wag tumuloy sa Katoliko? Mas maganda kung magtapatan kayong dalawa. Mas maganda kasi na ma-sure natin yung schedule ninyo. Sabi ni Archie Anides, marunong ako mag-Tagalog. Easy lang 'yan, no? Basta darating ako kung may schedule kayo sa dialogo. So darating si Archie Anides. Pwede naman good akong atubangon si Jared. Pwede naman niyang harapin si Jared that time para katinawan lang sa pagtuo. Sabihin, darating siya para tapatan si Jared pero sa paraan ng dialogo lang. Doctrinal talakayan lang, ano? Sabi ko, okay siya. Okay, sige, puhon. Kung pwede sa Agora lang gihapon aron dili layo doon pa rin sa City Square pa rin. Sabi ko, bro, na si Jared karong umalabot nga dialogo. Darating si Jared nga darating dialogo. Paghandaan mo ang inyong paghaharap. Sabi niya, okay bro. Okay, so haharap si Archie Anides pero sa paraan lang na doctrinal talakayan. Hindi siya specific debate. Sa bansalita, ayaw niya yung specific lang yung topic. Gusto niya kung saan siya tatakbo. Ayaw maharang. Yun.
Oh, yun ang gusto niya ni Archie Añedes. So, may pagtatapat na mangyayari sa pagitan ni Archie at saka ni Jared. Yun. Kasi marami mong sinasabi, ano mo talaga, may debate o wala? Maghaharap o hindi? Ito na, sinasagot ko na sa inyo. Haharap si Archie Añedes, pero sa paraan na doctrinal talakayan lang o dialogo para kung saan-saan siya magpunta, walang ground na, teka, out of topic ka. Wala sa tema. Para ganoon yung ibig sabihin niya. Okay. So, hanggang dito na lang tayo. 10:21 na. Masyadong lagpas na. Okay, at ibigay muna kay Brother Romel Palma sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Romel. Ano ba, Brother Romel? O wala na. Okay, Brother Romer na lang from Manolo Bukidnon. Brother Romer. Okay, Ave Maria bro. So sa lahat ng mga nanonood, tuloy lang po kayo sa pag-support